Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Tahimik, napakatahimik. Parang kakaiba, no? Kasi sanay tayo na pagkatapos ng laban away sa pamilya, sigalot sa trabaho, o kahit tahimik na giyera sa loob ng sarili dapat may ingay, may paliwanag, may huling salita. Pero minsan, ang natitira na lang talaga, katahimikan. Naranasan mo na ba yon? Yung tapos na ang lahat, pero parang ikaw na lang ang naiwan. Wala nang kausap, wala nang kaaway, wala na ring kakampi. Ikaw na lang at yung mga iniisip mong hindi mo nabigkas nung may pagkakataon pa. Parang biglang bumagal ang mundo. Tapos mapapansin mo, ang lakas pala ng tunog ng sarili mong paghinga kapag tahimik ang paligid. Para sa marami sa atin, lalo na sa mga nasa gitna na ng buhay, hindi na bago ang laban. Ilang beses na tayong tumindig. Ilang beses na rin tayong napagod. Lumaban para sa pamilya, para sa respeto, para sa pangarap, para sa sarili. At minsan, kahit gaano ka pa katatag, darating ka sa punto na mapapatanong ka, tapos na ba talaga? Hindi dahil nanalo ka, kundi dahil wala ka ng lakas makipag-ingay pa. Ang katahimikan pagkatapos ng laban, madalas hindi natin gusto. Kasi sa katahimikan, walang distraction, walang masisisi, walang mapagtataguan. Doon lumalabas ang tanong na matagal nating iniiwasan. Ano na ngayon? At minsan mas mahirap sagutin yan kaysa sa mismong laban. May kakilala akong ganito. Tahimik na tao, hindi pala post, hindi pala reklamo. Akala ng iba okay lang siya. Pero ang totoo, katatapos lang pala niya sa isang matinding yugto ng buhay niya hiwalayan, pagkawala ng trabaho, at pagkadismaya sa mga taong inakala niyang kakampi. Sabi niya sa akin, mas maingay pa yung laban kaysa sa panalo. Kasi nung tapos na, wala nang nagsasalita sa akin. Nakakatawa pero masakit, di ba? Kasi totoo, diyan nagsisimula ang unang aral ng katahimikan. Hindi lahat ng pagtatapos ay may palakpakan. Hindi lahat ng panalo may selebrasyon. Minsan, ang ending ng isang laban ay hindi masaya, hindi rin malungkot. Tahimik lang. Parang umulan, tapos biglang tumila. Basa ang paligid, pero wala nang patak. At dito kadalasan tayo nagkakamali. Iniisip natin na kapag tahimik na, ibig sabihin talo tayo. Na kapag wala ng ingay, wala ng halaga yung pinagdaanan natin. Pero hindi ganon. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Pahinga siya. Natural na pahinga pagkatapos ng pagod. Isipin mo ang katawan mo. Kapag tumakbo ka ng malayo, hindi ka agad kakain, iinom at tatakbo ulit. Hihinto ka, hihinga. Papakinggan mo ang tibok ng puso mo. Ganon din ang isip at emosyon. Kapag tapos na ang laban, kailangan ng katahimikan para mag-reset. Hindi para kalimutan ang nangyari, kundi para maintindihan kung bakit nangyari. Sa katahimikan, doon mo maririnig ang sarili mo. Yung boses na nalunod sa sigawan, sa payo ng iba, sa opinyon ng mundo. Yung boses na matagal mong pinatahimik kasi mas inuuna mo ang responsibilidad kaysa sa nararamdaman mo. Bigla siyang lalabas at magsasabi, pagod na ako. At sa unang pagkakataon, wala ka ng dahilan para hindi makinig. Nakakatawa lang isipin na buong buhay natin, tinatakbuhan natin ang katahimikan. Laging may TV, may cellphone, may usapan, kasi kapag tahimik, may lalabas na alaala, may sakit, may tanong. Pero pagkatapos ng laban, hindi na siya kalaban. Parte na siya ng proseso. Parang sugat na hindi na dumudugo pero ramdam mo pa rin kapag hinawakan. May isa pang bagay na lumilitaw sa katahimikan. Clarity. Dati, galit ka. Sigurado ka sa posisyon mo. Tama ka. Mali sila. Pero kapag tahimik na, doon mo mapapansin na hindi pala lahat itim at puti. May mga desisyon kang ginawa dahil takot ka. May mga salitang nasabi ka dahil pagod ka. Hindi para sisihin ang sarili, kundi para mas makilala mo kung sino ka kapag wala ng adrenalina ng laban. At dito pumapasok ang humor ng buhay. Kasi minsan, mapapangiti ka na lang. Sasabihin mo, grabe, pinag-awayan namin yon? O kaya, bakit ko nga ba pinatulan yon? Hindi para maliitin ang pinagdaanan mo, kundi para makita mo na may distansya ka na. Hindi ka na nasa gitna ng gulo. Nasa gilid ka na, nanonood, mas kalmado, mas malinaw. Para sa mga nasa edad na, mahalaga to. Kasi hindi na natin kayang lumaban araw-araw. Hindi na tayo bata na parang laging may energy makipagsabayan.
Mas pinipili na natin ang katahimikan, hindi dahil mahina tayo, kundi dahil marunong na tayo. Marunong pumili ng laban, at mas marunong pahalagahan ang kapayapaan pagkatapos nito. Ang katahimikan pagkatapos ng laban ay hindi pagtatapos ng kwento. Para siyang pahina sa gitna ng libro na walang masyadong salita, pero mahalaga. Kasi doon ka humihinga bago magpatuloy. Doon ka nagdedesisyon kung anong dadalhin mo sa susunod na kabanata at anong iiwan mo na. Minsan ang pinakamature na hakbang ay hindi ang magsalita, kundi ang manahimik. Hindi para magtanim ng galit, kundi para hayaan ang sarili na gumaling. At habang nakaupo ka sa katahimikan na yon, unti-unti mong mararamdaman, hindi pala siya nakakatakot. Sa una lang, kapag nasanay ka na, mapapansin mo, doon ka pala pinakatoo. Doon ka pala pinakabuo. At habang mas tumatagal ka sa katahimikan na yan, may isang kakaibang nangyayari. Yung dati mong hinahanap na sagot sa ibang tao, unti-unti mong nakikita sa sarili mo. Hindi biglaan, hindi parang pelikula na may realization scene. Mas parang dahan-dahan lang, parang umagang gumigising ka tapos mapapansin mo, hindi na ganun kabigat ang dibdib mo kumpara kahapon. Dito mo rin mapapansin na ang katahimikan pala, may sinasala. May mga alaala na babalik, oo. Pero hindi na lahat pantay-pantay ang bigat. Yung iba, parang pelikulang napanood mo na dati maalala mo, pero hindi ka na dinadala pabalik sa sakit. Yung iba naman, mananatili sandali, hindi para pahirapan ka, kundi para turuan ka. Kasi minsan, ang aral hindi dumarating habang lumalaban ka. Dumarating siya kapag tapos ka ng lumaban. Sa puntong to, madalas natin marinig ang sarili nating konsensya. Hindi yung nanunumbat, kundi yung mas kalmadong boses na nagtatanong, ano ba talaga ang mahalaga? Hindi na sino ang tama, kundi sulit ba? Hindi na ano ang sasabihin nila, kundi ano ang kaya kong panindigan ng payapa ang loob ko. At kapag natanong mo na yan, alam mong nagbabago ka na. May mga taong pagkatapos ng laban gustong bumalik agad sa dati. Parang walang nangyari, ayaw pag-usapan, ayaw balikan, pero may kapalit yon. Kasi ang tinakbuhan mong katahimikan, hahabulin ka rin. Lalabas sa pagod, sa iritasyon, sa biglang lungkot na hindi mo maipaliwanag. Kaya mahalaga na bigyan mo ng espasyo ang sarili mo. Umupo ka sa katahimikan kahit ilang minuto lang sa isang araw. Walang cellphone, walang ingay, ikaw lang. Diyan mo mapapansin kung gaano ka na talaga kapagod. Hindi yung pagod na inaantok ka, kundi yung pagod na ayaw mo na lang makipag-argue kahit tama ka. Yung pagod na mas pipiliin mo na lang ang kapayapaan kaysa patunayan ang punto mo. At sa totoo lang, hindi yon pagkatalo. Level up yon. Sa katahimikan, makikita mo rin kung sino ang mga tao na totoo sa'yo. Kasi kapag wala ka nang maibigay, walang drama, walang chismis, walang pakinabang, sino ang nananatili? Sino ang komportable sa tahimik mong presensya? Hindi yung kailangang punuin ang hangin ng salita, kundi yung kayang umupo, kasama ka ng walang pilit. Mahalaga yan, lalo na habang tumatanda tayo. Mas kaunti na ang oras, kaya mas maingat na tayo kung kanino natin ito ibinibigay. At minsan, ang pinakamahirap tanggapin sa katahimikan ay ito. May mga laban na hindi talaga natin mapapanalo sa paraang gusto natin. May mga relasyon na kahit anong paliwanag mo, hindi ka maiintindihan. May mga tao na kahit anong kabutihan mo, hindi magbabago ang tingin sa'yo. At sa katahimikan, doon mo tatanggapin na okay lang. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil hindi lahat ng laban ay para sa'yo. Nakakatawa nga kasi dati akala natin, ang lakas ay nasa pagsagot, sa paglaban, sa pagpapaliwanag. Pero habang tumatagal, naiintindihan mo na ang totoong lakas minsan ay nasa pagpigil, sa hindi pagpatol, sa paglalakad palayo nang hindi kailangan ng huling salita, sa pagtanggap na hindi mo kontrolado ang isip ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Sa katahimikan pagkatapos ng laban, natututo ka ring magpatawad. Hindi agad-agad, hindi pilit. Minsan, nagsisimula lang sa ganito. Ayoko na dalhin to. Hindi pa pinapatawad kita, kundi pagod na akong magbitbit. At sapat na yon para magsimulang gumaan ang pakiramdam mo. Ang kapatawaran, madalas hindi regalo sa iba, kundi kalayaan para sa sarili. May mga gabi rin na babalik ang tanong,
Tama ba ang ginawa ko? Normal yon. Hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin nag-iisip ka. Ang mahalaga, hindi ka na bumabalik sa laban para lang patunayan ang sarili mo. Pinipili mo na lang intindihin, tanggapin, at mag-move forward kahit hindi kompleto ang sagot. At habang tahimik ang paligid, mapapansin mo ang maliliit na bagay, yung simpleng kape sa umaga, yung hangin sa hapon, yung katawan ng isang kaibigan na hindi nagtatanong, hindi nag-a-advise, basta nariyan lang. Dati hindi mo yan napapansin kasi laging may ingay sa loob mo. Ngayon malinaw na malinaw. At doon mo mararamdaman na kahit maraming nawala, may natira pa rin. Ikaw. Unti-unti, ang katahimikan ay nagiging kaibigan, hindi kaaway. Hindi na siya awkward, hindi na siya mabigat. Parang matandang kakilala na hindi madaldal, pero maraming alam. At sa presensya niya, natututo kang maging totoo. Hindi yung bersyon mo na palaban, kundi yung bersyon mo na buo, kahit hindi lumalaban. Sa puntong to, hindi mo na kailangan patunayan na ikaw ang biktima o ikaw ang bayani. Tao ka lang na dumaan sa laban at piniling magpahinga. At sa mundo na laging nagmamadali, ang pagpili ng katahimikan ay isang tahimik na anyo ng tapang. At kapag tinanggap mo na ang katahimikan bilang pahinga, may isa pang unti-unting lumalabas pagkilala sa sarili na mas malalim kaysa dati. Hindi na yung ako to kapag galit ako o ako to kapag lumalaban ako, kundi yung ikaw na kalmado. Yung ikaw na hindi kailangang magpaliwanag para maramdaman na may halaga ka. Yung ikaw na okay lang kahit walang pumapalakpak. Dito mo marirealize na maraming laban pala ang pinasok mo hindi dahil gusto mo, kundi dahil akala mo kailangan. Kailangan mong patunayan. Kailangan mong ipagtanggol. Kailangan mong manalo. Pero sa katahimikan, mapapaisip ka, kailangan ko ba talaga? At madalas ang sagot ay hindi. Kinaya mo lang kasi malakas ka. Pero hindi ibig sabihin na dapat mo pang ulitin. Habang tumatagal, nagbabago rin ang pananaw mo sa salitang panalo. Dati, panalo kapag ikaw ang tama. Panalo kapag sumuko sila. Panalo kapag nakuha mo ang huling salita. Ngayon, iba na. Panalo na kapag mahimbing ang tulog mo. Panalo kapag hindi na mabigat ang dibdib mo paggising. Panalo kapag kaya mong tumahimik ng hindi kinakain ng konsensya o galit. May mga araw na mapapansin mo, hindi ka na madaling matrigger. Yung dating simpleng komento na kayang sirain ang buong araw mo, ngayon, deadman na lang. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil may mas mahalaga ka ng pinoprotektahan ang kapayapaan mo. At hindi selfish yon, survival yon. Sa edad na to, naiintindihan mo na rin na ang buhay hindi palaging patas. Kahit gaano ka kabuti, may masasabi at masasabi pa rin ang iba. Kahit gaano ka katahimik, may magi-interpret pa rin. Kaya, sa halip na ipaglaban ang image mo, mas pinipili mo na lang alagaan ang loob mo. Kasi doon ka uuwi sa dulo ng araw. At minsan, sa gitna ng katahimikan, bigla kang mapapangiti. Hindi dahil masaya ang nangyari, kundi dahil nalampasan mo. Yung akala mong hindi mo kakayanin, kinaya mo. Tahimik nga lang, pero buo. Walang announcement, walang drama. Pero totoo, may isang mahalagang bagay pa na itinuturo ng katahimikan pagkatapos ng laban. Hindi mo kailangang isara ang puso mo para protektahan ang sarili mo. Pwede kang maging maingat nang hindi nagiging malamig. Pwede kang matuto nang hindi nagiging mapait. Ang katahimikan ay hindi pader. Pahinga siya para makapagmahal ka ulit ng mas matalino. Darating ang araw na may panibagong hamon. Hindi mawawala yan. Parte yan ng buhay. Pero dahil dumaan ka na sa katahimikan, iba na ang dala mo. Hindi ka na agad sasabak. Hihinto ka muna. Hihinga. Mag-iisip. At doon mo makikita ang kaibahan ng dati at ngayon. Dati, reaksyon agad. Ngayon may pagitan. At sa pagitan na yon, nandoon ang karunungan. Kung nandito ka ngayon at nasa gitna ka ng katahimikan pagkatapos ng laban, gusto kong malaman mo to, hindi ka nahuhuli, hindi ka talo, hindi ka nawawala, nasa proseso ka lang ng paghilom. At ang paghilom, hindi maingay. Madalas, tahimik talaga. Hayaan mong maging totoo ang katahimikan mo. Huwag mong madaliin, huwag mong pilitin punuin. Kasi sa tamang panahon, kusa siyang magsasalita, hindi sa anyo ng ingay, kundi sa anyo ng linaw, tapang,
At isang tahimik na lakas na hindi na kailangan ng patunay. Kung may napulot ka sa pag-uusap na to o kung may sarili kang kwento ng laban at katahimikan, pwede mong ibahagi sa comments. Hindi para husgahan, kundi para ipaalala sa isa't isa na hindi tayo nag-iisa sa mga laban na tahimik lang ang saksi. At kung pakiramdam mo nakatulong to kahit kaunti, pwede mong i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Hindi para sa numbers, kundi para mas marami pa tayong ganitong kwentuhan. Simple, totoo, at may lalim. Tandaan mo, hindi lahat ng lakas ay maingay. Minsan, ang pinakamatibay na tao ay yung marunong manahimik, magpahinga, at magpatuloy ng dalaang kapayapaan. Dahan-dahan lang, nandyan ka na. At oo, mas magiging maayos ang susunod. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood, gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.